sabi ng boyfriend ko, ikaw maganda ka naman. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda ka naman, puwede kang ano, pang-online casino dealer, ang taas ng sahod dun. Mga ano nga, nasa 5 digits nga, eh. Sabi ko, "Ay talaga? Seryoso 'yan?" Yung ano niya, yung live stream siya, camera yung kaharap, pero hindi mo kaharap yung mga players. So, may peace of mind ka na hindi ka maka-eksakta ng mga players na natatalo sa game. 'Pag maputi ka, yun yung gusto nila. Pero meron naman ding mga morena. Basta as long as telegenic ka sa camera at photogenic ka, yun. Yun yung expected nila sa online casino. Yung kaya na yung iba, merong nag-a-apply. Pero face value, morena, kapag morena ka, maliit ka, siguro 30,000 to 40,000. Pag may model experience ka, nagmo-model ka, nagpo-vlog ka, 40 to 50,000 or 60. Umaabot din kasi ng kalahating milyon hanggang 1 milyon yung nagbe-bet. May mga high rollers. Pag sinasabi nating high rollers, yun yung mga malalaking, big time players namin, yung malalaking nagbe-bet ng malalaking pera. Yun talaga. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, my name is Ava. I work in online casino. So, ayun nga. Ito po yung pinaka-misunderstand na word na akala nila cam girls. Kasi pag lumalabas ng building, kasi nga shifting rotation kasi kami, merong nag-work ng morning, afternoon, tsaka night. Pero most likely kapag night shift, akala nila mga GRO daw na may nagte-table daw. Yun, every time na umuwi kami, bakit daw full makeup on, ganun. Tapos, bakit daw sexy daw yung suot namin sa loob every time magpo-post din sa Facebook. So yun, gusto ko lang naman lamang i-share yung mga experience ko sa online casino and also, um, tsaka yung mga, overall experience sa mga players, colleagues, management. So yun po. So, ayun po. Para po sa mga viewers natin, no, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po kayo napasok sa pagiging isang online casino dealer po? I think over a decade ago na kasi to eh. I used to work as a private school teacher. Mababa lang yung sahod as in, pumapalo lang na 8,000 to 9,000 sa akin. Tapos kapag, doon lang bumabawi kapag double pay lang. Tapos unfair din kasi um, yung bayad sa akin, ang baba kasi nag-overtime ako lagi as a teacher. Kahit umuwi ka, may trabaho ka pa din. Wala kang peace of mind. Puro trabaho lang during the weekend. So, sinabihan ko yung boyfriend ko at that time na pagod na ako. Gusto ko nang maghanap ng ibang work na mas mataas pa dito sa ano na to. Tapos, sabi ng boyfriend ko, ikaw, maganda ka naman. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda ka naman. Pwede kang ano, pang-online casino dealer. Ang taas ng sahod doon. Mga ano nga, nasa 5 digits nga, eh. Sabi ko, ay talaga? Seryoso yan? Tapos meron din ako na-share na sa ka-work ko din, sa faculty namin at that time din na ayoko na mag-work na teacher. Gusto ko maghanap din ng trabaho. Na-share ko din sa akin. Sabi niya, ganun din yung nasagot niya. Ikaw, pwede ka naman mag-online casino. Di ba puro magaganda doon? Yung mga telegenic, photogenic, yun yung mga hinahanap nila doon. Yun yung, sila yung way na, sila yung dahilan bakit ko nakilala tong mundo ng online casino. Ayan, nung una po kayong pumasok ay casino dealer, ano po yung mga naging expectations niyo? Yung expectation ko, akala ko yung pag-online casino kasi, parang paganda lang, aura-aura lang sa camera, pero hindi.
Katulad lang din siya sa face-to-face na online, face-to-face casino. Yung mga nasa hotel casino, yung tulad ni, alam niyo na yun, yung nasa Parañaque, nasa Pasay, hindi ko na-drop yung name. So, yun. Ganon din siya, pero yung ano niya, yung live stream siya, camera yung kaharap, pero hindi mo kaharap yung mga players. So, may peace of mind ka na hindi ka maka-eksakta ng mga players na natatalo sa game. Ayun po, para po sa mga hindi familiar, no? Paano po ba yung trabaho talaga ng isang online casino dealer? Pwede niyo po ba sa amin ikwento yung araw-araw niyo po na ginagawa? Yun yung maganda. So, araw-araw ng ginagawa namin, meron kami iba't ibang shift, may morning shift. So, syempre, most likely yung mga nagtatrabaho sa Makati, marami dyan sa Makati noon nawala na ngayon dahil sa Pogo ban. Sa Makati talaga, yun yung maraming casino noon. So, galing pa ako Cavite. Most likely yung mga casino dito galing sa Cavite pa. So, gumigising ako 4 a.m. pag morning shift, pag afternoon shift, 12 na before, basta may call time kami, 1 hour before call time, bawat shift. So, sa ginagawa namin yun, wala kaming make-up, o syempre, mga bruha din. Makikita mo talaga kung sino totoong maganda, yun. Pero pag may sarili-sarili kaming mga makeup, hair and makeup, team. Sila yung mga nag-aayos sa amin ng makeup kasi nga may certain look kami na sinusundan sa sa bawat casino kasi merong pack na pack, merong soft yung makeup, depende yon kung gusto yung malakas ng eyeshadow, eyebrow noon mga 10 years ago. 10 years ago yun yung nagtatrabaho pa ako. So yun, inaayos din yung hair namin lagi, iba't ibang style, merong hair up, updo, kulot, hanggang sa masunog yung hair namin, kaya most likely, isunog talaga mga buhok namin. Tapos, yun, araw-araw makeup. Ayun po, no. Nasabi niyo po kanina na kwento niyo na same lang din naman siya dun sa face-to-face na casino dati. Yeah. Bukod po sa mga na-share niyo kanina, ano pa po yung mga based sa experience niyo, pagkakaiba nung face-to-face, yung mga sa hotel na casino, at saka sa online casino? Sa akin kasi, pag online casino dito sa Pinas, puro babae. Puro babae yung yung population, yung women-dominated siya population ng casino. Pero sa naman, sa face-to-face, yung nasa hotel casino, yung harap nila mismo yung players, yun yung mga halo-halo yung mga may lalaki, may babae, magkakatrabaho. So most likely puro babae kami. Ayun po, nabanggit niyo po na mostly babae po kayo. Sa tingin niyo po, ano po yung reason bakit po puro babae po yung hinaharap po nila sa mga online casino? Kaya naman kasi babae, lagi naman kahit anong trabaho, laging babae yung ginagamit para mapang-akit ng mga lalaki. Most likely mga players sa mga casino, lalaki, di ba? Syempre, kapag may natipuan silang mga babae na nagdi-deal ng game, yun talaga yung binabalik-balikan nila. Minsan pa nga, ayoko parang napaka-crazy nito Meron pa nga, ginagawa kaming gano'n, parang pupuntahan na para parang okay na din kasi kita na rin kasi most likely sexy suot namin, di ba? At that time sexy pa, pero this generation hindi nag-aano covered na. Pero noon talaga sexy talaga, cleavage out, kailangan mo mag-push up bra. Yung iba nagko-corset para sexy sila. Ayun, todo paganda talaga yung iba. Para makakuha din yung yung casino ng maraming players, maka-attract ng mga players na yun nga, puro lalaki. So yun. Dahil po ba dito, ano po yung mga common na stereotype para masabi na, bagay ka sa online casino? Eto. Pag maputi ka, yun yung gusto nila. Pero meron naman din mga morena. Basta as long as telegenic ka sa camera at photogenic ka, yun yung expected nila sa online casino. Yung kaya na yung iba, merong nag-a-apply. Pero meron din talagang mga magaganda lang sa screen.
sa monitor, pero pag sa personal hindi. Yung telegenic lang talaga or photogenic, pero yung personal hindi. Doon yung kinukuha nila. Tsaka dinidepende din ng mga boss na Chinese kasi mga boss sa casino dito sa Pinas noon eh. Yun, dinidepende nila, ano yung pinupungsoy, ayun, pinupungsoy nila. Kung depende sa birthday mo, kung swerte ka ba sa casino nila o hindi. Sa tingin mo may pressure ba to for you na nagtatrabaho din sa online casino or sa ibang babae na kailangan lagi akong maganda, kailangan mo akong attractive talaga. Napapansin mo ba yun? Meron. Actually, grabe yung pressure kasi nga, may insecurity din yung mga bawat babae. Hindi naman mawawala yan eh. Eh kung hindi ka bet ng boss, kung hindi ka maganda, kahit ang hanap talaga nila, payat. Di ba kapag payat ka, kailangan, kapag nag-appear ka sa screen, di ba nadadagdagan yung timbang mo sa TV, ganyan. Ganon din yun sa amin. Applied din yun sa amin. Kaya ang hanap nila, most likely, payat. Doon, yung iba hindi na kumakain, todo diet, paganda, ayun. Parang yung mga ibang babae na sabihin natin hindi na makaganda, sorry to say, pero yun talaga yung standard, kailangan maganda ka sa mga boss. Kung alam mo sa sarili mo maganda ka, yun. So ako naman at that time, wala akong pressure kasi alam ko naman sa sarili ko na maganda ako, hindi sa pagmamayabang. Maganda ako at lagi akong natatanggap sa iba't ibang casino. Pero meron ding iba na hindi na nila tinatanggap yung mga morena. Tulad ko, morena kasi ako. Nagkakaroon ako ng insecurity na dapat pala maputi ako, gano'n, para matanggap ako sa casino. Mga gano'n. Tapos, kapag hindi mo na-meet yung standard na yung BMI mo, dapat ganito, dapat yung cookies mo, ganyan. Ayun, sobrang pressure talaga. Hihingi ka talaga ng validation. Naaawa din ako sa iba na hindi natatanggap sa casino na medyo matataba, na pupunta sa pagbabalasan ng baraha. Pero okay na din, may kita pa rin naman yun. Dahil sa mga pressure na to, no, paano nakaka-apekto yung mga labels or judgments sa confidence or mental health mo? Grabe. Yung standard na, eto kasi, years ago na din kasi to. Ito yung kilalang casino dito sa Metro Manila, hindi ko na sasabihin, pero mataas din siya magpasahod noon during pandemic din. Stay in kami. Hindi mo maiwasan na malalait ka ng mga ibang makeup artists, tsaka na ibang online casino dealers, ng mga puro babae. Puro babae kasi, pag babae talaga, hindi mo maiwasan na may mga laitan na nangyayari. At tsaka yung mga casino management, ano ba yan? Ba't ganyan yung kulay niyan? Very Pilipinas. Sabi ko, parang racist naman. Yun yung hinahanap talaga nila, mga chinita. Yun yung standard ng mga Chinese boss. Tapos, sa akin, ang impact naman sa akin nun is, sabi ko, grabe, parang nagko-question mo ako sa sarili ko na, maganda ba ako? Pero marami naman nagsabi, maganda ka naman. Ano lang talaga, kupal lang talaga yung mga management. Ganon. Pero may mga time talaga na, kahit sabihin mo mga retokada, dati silang pangit, pero nagagawa pa rin nilang laitin yung mga natural na babae na natural beauty talaga na nilalait. Sabi ko, ano ba naman yan? Pangit na nga niya noon, nagparitoke lang. Oo, pero walang masama magparitoke, pero alam mo yun, galing ka rin din sa pagiging pangit noon. Sorry to say, pero pangit talaga. Mga iba talaga pangit yung mga paparitoke. Pero ganda naman nila, oo naman. Pero mambubuli ka, naku hindi. Yun, sa online casino kasi, uso talaga yung bullying kapag hindi sila nagaganda sa, hindi naman maganda yan. Pangit naman, hindi naman papayat yan, hindi naman sexy. Bakit natanggap yan? Maraming natatanong, nagka-question na, dapat online casino dealer, sexy, di ba? Dapat maganda, maputi. Bakit ka natanggap? Ang daming question galing sa mga ano. Tapos one time sa akin, kulang-kulang kami sa manpower. Sabi ko, baka maghihinalo tayo sa table. Tapos narinig ng trainer yung sinabi ko, sabi ko, sa katawan mong yan? Parang, ano sa katawan mong yan? Parang sinasabi niya na, di ka naman sobrang payat para manghihinalo ko. Siyempre, kahit sino naman, di ba, kahit anybody types, manghihinalo kapag sobra-sobra yung
workload mo sa loob ng studio. Kasi sa studio kasi kami, nagla-livestream. Ayun. Nasabi mo na sobrang uso ng bullying, di ba? Totoo rin ba na nakabase sa physical appearance ng casino dealer yung salary? Merong mga iba, sabihin natin merong ibang casinos, online casinos na hindi sila nagdedepende sa face value as long as telegenic ka, photogenic ka, magaling ka, may experience ka. Pero most likely hindi nila tinatanggap yung may experience kasi hindi nila natatanggal yung yung ginagawa nila sa dating casino na apply din sa current casino. Pero yung merong iba't iba, sa akin kasi, brown skin ako. Pag brown skin, ito yung casino na to, wala na to actually. So, malakas na loob ako magsasabi na ikwento to kasi wala na sila dito sa Manila. So, nasa Cagayan na yung mga casino ngayon. Nasa ibang bansa na rin sila. Face value, morena. Kapag morena ka, maliit ka. Siguro 30,000 to 40,000. Pag may model experience ka, nagmo-model ka, nagpo-vlog ka, 40 to 50,000 or 60. Tapos kapag yung height mo, pang model talaga, maganda ka at kung bet ka talaga, depende talaga, pinipresyuhan talaga nila yan kung ano talaga yung value mo, yung ganda mo. Ayun, umaabot na merong 90,000 pag nagmo-model. Meron din mga morena din, model, 90,000 to 100,000 umaabot. Pero meron namang hindi, maganda din. Maganda sila. 90,000 din. Pero kapag mistisa ka, half Pinoy, ayun, umaabot ng 6 digits. Meron din sa amin ginagawang model sa billboard. Tapos laging umaalis, gustong-gusto siya na kasi na face of the company din kasi siya. Nagde-demand siya na taasan lagi. May narinig ako sabi na pumapatak ng 200,000 yung sahod niya every month. So, sa akin naman, parang unfair din sa amin. Oo, ikaw face of the company. Pero yung pictorial, parang sandali lang yun, ganyan-ganyan. Pero sabihin natin, parehas lang tayo napapagod. Pero unfair pa din kasi ang taas ng iba't iba yung sahod namin. Kaya yun din ang dahilan bakit ako umalis. Marami din umaalis dahil dyan. Pero kampante yung casino na, makakahanap pa rin naman kami ng kapalit nyo. Okay lang yun. So yun. Ayan, nabanggit nyo na, diba, syempre, kahit na sabihin natin magaling ka sa trabaho, very limited yung opportunities or treatment sa'yo kasi nga, depende pa rin sa, sabi nyo na, face value or yung physical appearance. Dahil ba sa mga standard na to, paano ka naapektuhan when it comes to your self-esteem or self-worth? Eto nga, di ba, iba yung presyohan, ano yung market. Iba yung sahod namin. Sa akin, napapa-question ako na hindi ba ako maganda enough para dito. Kasi isa pa rin naman ako sa nag-ambag dito sa company na to na alam mo yun, sumagana yung nila, yung kita nila, karoon sila maraming players. So, sobra parang hindi pa enough yung skills ko para sabihin na ganito lang yung ibabayad niya sa akin. Napapakusyon talaga ako na kami rin naman, kahit sa mga friendships ko din na sinasabi din yung mga friends ko, okay lang yan, yun na lang iniintindihan lang namin, okay lang yan, ganito talaga, kailangan talaga magandang-maganda ka. So yung mga magandang-maganda yung gusto nila, yung maladyosa, yung mga nakikita niyo sa TV. And kung naapektuhan ka nito sa self-worth mo nga or self-esteem mo, confidence mo, common din ba yung ganitong issue sa mga kasama mo dito sa work? Oo, meron din. Na sila, alam mo yung sobrang bigat na ng trabaho, pero sabi din nila na hindi ko deserve to. Kahit sabihin mo pang yung ganito yung sahod, pinapasahod nila sa mataas or mababa man. Kahit sabihin natin mataas o mababa man yung yung sahod nila, meron din napapagod na casino dealer na umaalis pa din. Tao pa rin naman kami, pero ayun nga, pero mas mababa pa rin ang tingin nila yung sa mga morena skin. Yun pa rin. Pero yun talaga, ganun talaga ang mundo. Masadyang talaga sila, cruel. Pag ganito.
Kung meron kang pwedeng masabi na ano sa tingin mo yung parang pinaka-misconception ng tao pagdating sa pagtatrabaho sa online kasi? Sa amin kasi, every time na pagkatapos ng shift namin, nagtataka yung mga tao, lalo na mga kapitbahay ng mga ka-workmates ko. Ano ba trabaho ng babae niyan? Nag-GGRO ba yan? Bakit naka-full makeup? Bakit nakakulot yung hair? Iba yun, nagtataka sila na, pokpok ka ba? Ganon. Tatanong sila na low, parang sinusugarcoat nila na, nagpapokpok ka ba? Mga ganon na, yung mga usual, mga chismosa, mga ganon. Yun yung mga nagra-rant sa akin. Sa akin naman wala namang problema sa akin. Kasi nga ako, tinatanggal ko talaga makeup ko. Pero may iba talagang online casino dealer. Siyempre, feel na feel nila yung makeup. Eh. Ayaw nila tanggalin eh. So, nami-misunderstand talaga sila. Kasi nga umuwi kami, pag lalo na galing night shift, umuwi kami galing night shift, di ba? Umaga na. Yun. Eh, siyempre, hindi iwasan ng mga chismosa mong kapitbahay na ano yan, nag-GRO o nagpupokpok, bakit ganyan yung itsura? Yun. Kapag nagpo-post din naman sa Facebook, tatakay mo tao, ano yung trabaho niyo? Ano yung online casino dealer? Yun nagtatanong sila kung ano daw yung trabaho. Kami naman, todo explain naman kami. Okay. Pero yung iba, parang misunderstood na, ano yun, camp girls ba kayo? Hindi! Alam mo yun, in-explain namin na, alam mo yun sa casino, yung sa mga hotel, yun yung mga ginagawa namin. Yun. Pero ngayon, naiintindihan naman. Pero may iba talaga, sadyang makikitid yung utak. May time ba na meron kang nakaaway kasi tinatry mong i-defend yung sarili mo? Ako, oo. Yung, ako kasi, nag-ano din ako, nag-hire, parang, naghahanap din ako ng mga babae na pwedeng mag-apply sa casino kasi may kita daw sa ano namin, dagdag kita daw kapag na-regular daw yung babae sa casino. Ayun, doon ako nagpo-push na, ano ba yan? Anong work? Daming tanong ng mga babae. Di ba, marami na kasing kumakalat sa mundo namin na, mundo ng online casino dealer na, alam na nila, may idea na sila. Tapos ako nagdadagdag lang ako kung may question pa sila na, di ba ganito ganyan yung ginagawa niyo? Eh, hindi yan yung ginagawa namin. Hindi naman kami nagka-cam girl. Ayun, para kino-convince namin sila todo-todo para mag-apply. So, yun yung ginagawa ko. Pwede mo ba sa amin makwento kung ano sa tingin mo yung parang pinaka-emotionally draining na time nung Ay, nag-work? ang dami. Bukod pa sa mga bully na magaganda, meron din mga bully na magaganda talaga din. Pero meron din iba din kapag lalo na, okay, sabihin natin performance-based. Pag performance-based, kapag salto kasi is pag tinranslate mo is mistake, di ba? Kapag nagkakaroon ka ng mistake sa table mo, kunyari, kasi yung mga games kasi namin dun sa online kasi may um, meron pang marami pa. Basta nakikita nyo sa online casino, meron ayan. Kapag nagkakamali ka lang sa bawat round na yan, mauubos yung pera mo. Kasi that time, 3,000 yung performance bonus namin. Ang baba talaga. Tapos kapag bawat mistake, 500, 500. Kapag minor, 500. Kapag major, pag sobrang lala ng mistake mo, nakaka-apekto na ng game at ng mga players, lahat na yun, ubos na, linis na, wala ng performance bonus for that month. So, yung nangyayari doon is, syempre, sayang pa din yun kasi pera pa din yun, nangihinayang kami, nadadaw kami. Tapos, bukod pa dyan, kapag nagkaka-mistake ka, nasisigawan ka. Tapos naririnig din ng mga ibang online casino dealer na sinisigawan ka ng sub-leader mo, yun yung mga pit boss. Yun sila, pit boss namin, yung mga bisor, naglalakad-lakad sa casino, yun. Meron ding, pag sinend ka naman sa training room, sisigawan ka pa, double kill na. Kapag sobrang lala na, ayun, kaya kami nasisigawan din kasi, nasisigawan din sila ng casino manager namin or shift manager. Pati yung shift manager din, napapagalitan din. Bakit ganyan yung bla 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 yung ginagawa, puro salto, puro mistakes. So, pera yun eh. Mawawalan din ng pera yung bonus yung namin, yung pit boss, shift manager sa araw na yun. Kaya linis talaga, wala din sila pera. So, kaya iniiwasan namin yung mistakes sa bawat game is, lalo na ang
umaabot din kasi ng kalating milyon hanggang 1 milyon yung nagbe-bet. May mga high rollers. Pag sinasabi natin high rollers, yun yung mga malalaking big time players namin, yung malalaking nagbe-bet ng malalaking pera. Yun talaga. Pero sabihin natin sa isang shoe na yan, nakikita nyo sa, basta nakikita, shoe, yun yung mga maraming branda kung saan kami bumubunot. Bawat game na yan, million yan. Kaya iniingatan talaga namin na hindi kami magkakamistake. Sabi, kahit anong game pa yan, as long as hindi mo maapektuhan yung game, hindi mo ma-disturb. Ayun, kasi may hirapan din kasi yung, yung behind that, na yung mga back office na ibalik yung pera. Kasi nga, kung na-cancel, lalo na pag na-cancel mo yung game, lalo na million yun eh. Million yung bawat game na yan eh. Million pesos ha. So, may hirapan sila na ibalik yung pera. Tapos, lalo na pag traffic pa sa website, ang daming players, libo-libo yung naglalaro eh. Kaya yun din yung hassle. Kaya iniiwasan talaga na magkaroon ka ng mistake. So, grabe yung impact sa akin noon that time na down na down ko. Ina-anxiety na ako na hindi na ako halos makatulog na wala ng pera, wala ng dagdag kita. Tapos, sinisigaw-sigaw ka pa. Minsan pa nga, pinag-uusapan ka pa behind your back pa nga ng mga pit boss na yan eh, mga bisor na yan, iniinis din ako. Kaya pinaparinggan ko lagi. I learned to stand up to myself na over the time na tumagal na ako sa casino yun. Natuto doon ako lumaban sa mga ano. Kasi since kung tutusin na, mas malaki yung sinasahod ko compare sa mga visor. Pero matataas pa rin yung mga sinasahod ng mga shift manager, kasi na manager yun sila. Pero talo pa rin talaga yung iba kapag model casino dealer ka yun. Pwede niyo ba sa amin ikwento kung Mm. ano yung mga usual mong nakikita dyan sa chat? Ay, nako, maraming mababastos talaga. Maraming iba sabi, patapos na ako. Sabi ko, patapos what? Ah, okay. Nag-ano ka pala, naggaganon ka pala. Ginagawa din kaming parang, imbes na magpunta sila sa pupunta sila sa amin. Syempre, nagkakita na rin sa casino yun eh. Ngayon, nag-ano din, nagbebet, tapos habang nagbebet, Tapos meron ding iba, binabastos ka, wow, laki ng anong pop yan? Merong iba, tapos merong iba ang liit naman ng waistline mo. Wow, ang payat mo naman. Wow, ang ganda mo naman. Di mo na yun alam anong sasabihin mo. Kaya, meron kami certain script na sinasabi na paano kami mag-answer back sa mga bawat players na kapag ganun yung scenario na sa tinatanong. Merong iba na masyado ng personal yung tanong. Sinesegue na namin yung kunyari, saan ka natira, ano IG mo, ano pangalan mo talaga, ilang taon ka na, taga saan ka ba talaga, mga ganun. Yun yung inaano namin kasi kapag naggagano kami, ay nako, tanggal ka kaagad kapag may nalabag ka sa mga nung casino. Ano kaya yung mga iba mo pang nakikita na related dun sa mismong pagsusugal nila? Related pa sa pagsusugal, ito na nga. Parang lang ako ha, gamblers, kasi talamak to eh. Kasi nakikita ko sa off the record na, sorry ha, pero oo, nagagalit din pag nawawalan kayo ng pera. Tapos kapag yung mga players din nag-uusap sa chat na, pre, magkano yung naano mo? Na-bet mo? Ganito pre, karating milyon. Ganito pre, 70,000 yung na-bet ko. Pero ano ba yan, buong araw na dito pero hindi pa rin ako nananalo. Tapos sinisisi pa nila sa amin na kami daw yung dahilan kung bakit daw sila natatalo. Ano ba to? Scam ba to? Ano ba to? Dinadaya nyo lang. Kahit sabihin natin, hindi talaga dinadaya. Ako nga steady nga lang ako. Wala na nga akong ginagawa sa table ko. Kaya kami dapat steady lang. Umupo. Upo lang talaga, hindi ka gagalaw ng gagalaw. Bawal yun. So, napaka-struggle. Struggle din namin yun. Kaya nga marami nagkakasakit sa amin lagi. Lalo na sa likod, ang sakit sa likod. Tapos, syempre, sasakit talaga katawan mo kapag isang posisyon lang yung yung umo sa isang oras. Meron pa nga 2 oras pa nga eh. Walang pahinga yun. Tapos manghihinalo ka na talaga. Lalo na konti na yung manpower. Tapos gaganyanin lang kami, babastusin lang kami na wala kang kwenta. Ang pangit mo, bawo ng kamay mo. Ayun yung ayaw namin. Sana naman, iwasan yung ganun na nasasaktan din kami na hindi naman namin kasalanan yun. Sadyang hindi nyo lang talaga hindi nyo talaga araw na swertihin. Tsaka meron din ako one time na
nasa high roller table ako na maraming mga yung sobrang laki mag-bet ng pera magsugal ng malaking pera. Meron akong naririnig kung totoo to, merong tinatanggal sa table kapag sobrang laki ng talo ng player tapos kinokontak na yung help desk namin na support na. Pwede ba tanggalin niyo yung lalo na pag high roller? Pwede niyo matanggal yung dealer na yan. Ang malas kasi, tinatanggal mismo sa table na kahit hindi niya pa break time, tinatanggal nila kasi nga malas daw. So nakikinig naman yung minsan pumunta yung may-ari na, tanggalin mo yung babaeng yan. Paalisin mo siya, palitan mo ng ibang babae. Ayun, pinagbe-break din yung babae. Yun, pag malas, ayun, dun talaga. Sobrang din, parang napapaisip ka na, yun din mapapaisip ka na, ano ba, hindi ba ako swerte? Malas lang talaga ako kasi nagagalit yung player. Pero yung pabor talaga ng casino talaga is kapag laging mo napapatalo yung player sa table, yun yung hinahanap nila. Depende talaga yun sa boss. May mga ganun boss na tinatanggal nila yung girls sa table. Ayan, so may mga na-encounter kayo na comments na sabi na scam yan. Ibig sabihin ba nito, yung mga tao na to na madalas yung makita sa chat, hindi na lang nila ginagawa yung casino for entertainment? Talaga bang addiction na to? Addiction, I think so. Kasi, kung mag-addict ka, dapat kinokontrol mo yan. Hindi nyo dapat sinisisi sa amin. Una sa lahat, choice nyo yan na mag-bet ng ganyang kalaking pera. Second of all, hindi namin kasalanan yan. Kasalanan nyo yan. Ako, nandito ako, I want to stand up. Gusto kong magsalita sa buong online casino community dealer na hindi namin kasalanan na natatalo kayo. Dapat nga kayo yung kinokontrol niyo yung sarili niyo. Pero hindi ko rin masasabi in your shoes din na kapag nasa posisyon niyo din kami, nasasaktan kami, kayo nawawala ng pera. Oo, sabihin natin paldo yung casino, pero dapat kayo, nagbe-bet kayo moderately. Pero hindi natin maiwasan, addiction yan. Ganun talaga, pinili nyo yan Ano sa tingin mo yung reason bakit ang dami pa rin talagang na sobrang addicted? Ito kasi yun. Kaya mga addict sila, bawat game, bawat laro na kahit yan, nata times 10, times 5, or jackpot, dun kasi sila bumabawi. Gusto din bumawi ng mga players na kailangan mabawi ko to, ganyan-ganyan. Nata times, namumultiply yung mga panalo nila sa bawat bet nila. Kaya, ayun, hindi mo maiwasan, ano pala, times 10, times 20, times 50 yung yung nadadagdagan pag nananalo ako dito. So, hindi talaga maiwasan balik-balikan yun. Yun yung marketing strategy ng online casino. Sa tingin nyo ba sapat na yung awareness ng mga tao, especially dun sa mga gamblers na na-encounter nyo tungkol sa dangers ng online casino? Hindi. Kasi ang pangit lang kasi, ang pangit din sa online casino kasi, hindi nila pinopromote na mag-ano kayo, dahan-dahan lang sa pagsugal, walang warning. Hindi siya tulad ng don't do drugs or smoke moderately. Walang ganong warnings na binibigay yung casino. Syempre pera yun kaya gusto nila tuloy-tuloy lang yung pasok ng pera. Yun yung mahirap May na-encounter na ba kayo dun sa mga chats or may nakapag-share na ba sa'yo na nag-online casino siya? Tapos may hindi ka makakalimutan na naging effect sa kanya ng pagsusugal? Ay, meron. Sabi nila, nasimot ko na yung ko, hindi pa rin ako nananalo. Parang ako, kasalanan ko ba? Kung parang sa isip ko lang sinasabi ko lang, kasalanan ko ba mawalan ka ng pera? Sabi ko, sarili ko na, hindi ko kasalanan yan na nawalan ka ng pera. First of all, pinili mo yan So, ang ginagawa ko na lang, sir, baka try nyo na lang. Kasi eto may casino may casino din na sinasabihan kami na, ito na lang sabihin mo kapag wala na daw silang pera, pag nasa chat. Pwede ka manghiram sa friends mo, utang ka lang, ganun. Sabi ko, ano ba yan? Parang nagigilty din ako na ina-encourage ko palalo yung Pero trabaho ko to wala akong magawa. Sinabihan ako ng management na encourage mo lang sila, umutang lang sila ng dun sa kapitbahay nila, friends nila.
Yun, I feel bad pa din. Ano sa tingin mo yung mabibigay mo na advice para sa mga taong naglalaro, sa mga gamblers? Sa akin lang, kasi nga, noon kasi, hindi siya accessible. Matagal na yung online casino, pero yung available lang siya sa mga may desktop or computers noon. Ngayon, accessible na siya, pero kahit sabihin natin accessible, kailangan pa rin 18 or legal age ka, nadadaya pa din yun. Kahit yung mga mababata dyan, may access pa din sila sa paggagamble. Yun yung mahirap din eh. So, ang ma-advise ko sa kanila is, hirap din kasi, parang mental disorder na talaga siya, di ba? Hindi siya na ano ng tao na today's psychology, parang hindi siya nasasabi na anong klaseng disorder yan, ganyan-ganyan. Parang, ewan ko kung nasa ano na siya, gambling addiction, kung nasa ano na yan siya sa book. Pero wala akong nakikita eh. Pero kung panalo ka, kung nananalo ka, pag malaki na, tama na. Kasi hindi lang yung bulsa mo masasaktan, pati pamilya mo, saka yung future mo din. Yun yung gusto ko lang i-promote na gamble ka lang ng tama lang. Kahit sabihin mo, wala ka ng pera, wala eh, meron talaga nahanapan ng paraan kung paano ka mag-gamble. Iwasan nyo na lang yung online casino. Pero may accessible na kasi siya ngayon eh. May phones na tayo. Yun yung mahirap eh. Huwag kayo masyado magpadala sa mga promotion. Kasi kailangan mo talagang utang na umutang. Tapos kung nagagalit naman kayo, sisisin nyo naman sa amin. Yun yung ayaw namin. Siyempre, tao kami, nasasaktan pa din kami sa mga sinasabi nyo. Bilang isang online casino dealer, ano yung sa tingin mo yung pinakamalaking realization mo about sa society natin? Standards. Pero wala eh. Kailangan talaga eh. Kailangan mo mamit mo pa rin yung standard. Kahit sabi mo na awa na ako sa mga babaeng gustong mag-apply, ang hirap sabihin na, hindi ka pasok sa standard namin. Pero hinahayaan ko pa rin silang mga ano, para para ma-push din nila na makamit din nila na mag-work dito. Ayun, standards lang talaga yung nagpapasira ng mental health at saka ano, yung iba nagpapagawa ng ilong, maraming iba nagpapagluta. Ayun, ayun yung realization ko na cruel talaga ng world, lalo na sa mga babae tulad namin. Babae talaga nasasaktan sa mundo to. Sa tingin niyo ba yung laki ng sahod, worth it ba siya sa effect ng pagiging online casino? Sa kanila, merong iba na may mamahinang loob talaga na kahit sabihin natin malaki yung sinasahod nila, may umaalis pero meron ding hindi, tinitiis na lang nila. Kasi eto lang yung, sa alam mo naman sa Pinas, wala ka na makitang iba pang ano, other than Pogo, na mataas magpasahod. Mataas talaga magpasahod si Pogo kung tutuusin. Eh, marami sa amin ha, college graduate, may mga degree pa nga eh. Nagsiswitch sa online casino industry. Kasi nga, malaki yung sinasahod. So, wala, tiis-tiis lang. Ako, hanggang ngayon, nagtitiis pa din ako kasi ang laki ng pasahod nila sa amin eh. Ngayon, sobrang, lalo pa naghirap yung Pinas, lalo na wala na yung Pogo dito. Wala na. Ayan, kung meron kang isang bagay na gusto mong baguhin sa industry ng online casino, ano sa tingin mo? Dito lang yan sa Pinas yung ganyan eh, may standard eh. Pero ngayon nag-online casino na ako sa ibang bansa. Di ko na sabihin kung saan. Kasi nga, marami na nag-hire ng online casino sa ibang bansa. Actually, dun sa ibang bansa, wala silang standard. As long as maganda yung ugali mo, kahit morena ka, pandak, matangkad, or puti, okay lang sa kanila. Basta kayang-kaya mo yung trabaho. Dito sa Pinas lang talaga yung standard na kailangan, ano ka talaga, under the knife, under the knife ka pa, mag-surgery ka pa, para makapasok ka lang, magpapayat ka pa, para matanggap ka lang. Yun yung very wrong talaga dito sa Pinas, yung lalo na pag-handle ng Chinese. Kaya ako naglalakas loob na sabihin to kasi wala na sila dito. So, nasa Cagayan na sila. So, good riddance na rin kasi
maraming babae na apektuhan yung mental health nila na hindi na ba ako maganda, pangit ba ako, ah, kasi taba ako, hindi ako ano. So, ibang bansa, tanggap na tanggap nila kahit anong shape ka man or kahit anong color ka. Dito lang talaga yung parang may, um, sabihin natin, racism, mga ganun, kasi under din ng Chinese kasi. Wala talaga. Sobrang hirap. So, kung ako sa inyo, kung may kakilala kayong online casino nagtatrabaho sa ibang bansa, online casino dealer, try nyo may pag-usap sa kanila. Kung if ever hiring sila, ayun, tatanggapin kayo, kahit anong-ano kayo. Basta as long as, uh, ano, skilled ka pa rin, skilled worker ka pa rin na kaya mong tiisin tong lahat ng mga shifting schedule, at kung, syempre, umpisa lang yan. Pero over the time, tumataas din. Yun yung gusto ko sa ibang bansa. Unlike dito, kahit sobrang tagal mo na, hindi tumataas ang mo. So, hindi ka papalo dito sa Pinas. So, kaya nasa abroad na ako nag-work. Ayun. Ay, nakalimutan ko sabihin to. Meron din marami naging kabit. Kasi nga, online Chinese eh. Syempre, madaming magaganda. Iwasan yung maging kabit. Para naman sa mga tao na gustong pumasok sa industry ng online casino, ano naman yung maa-advise mo for them? Confident ka lang sa sarili mo. Wag mong, basta mabait ka lang. Gusto ko mabuting budhi. Pero kahit sabihin mong mabuting budhi ka, meron pa rin mga demonyo talaga sa casino dealer eh. Mambubuli talaga eh. Hindi mo pa rin maiwasan, pero kahit ibubuli ka ng mga old casino dealers, ano ka na lang, intindi mo na lang sila kasi yun. Ay, ganun talaga, pasensya lang. Ayan, sa lahat po ng na-share nyo sa amin, meron po ba kayong final message para po sa ating mga viewers? Sa mga viewers, gamble moderately. Charing. Ayun, basta control lang, mag-gamble. Tsaka kung gusto nyo mag-apply as a online casino dealer, iwasan nyo rin yung dapat illegal. Gusto ko legal. Legal talaga kasi yung pinagtrabaho kong casino, I think illegal sila. Kailangan legal sila. So, pero hindi pa rin natin maiwasan na mag-apply pa rin kayo kasi yung iba na sa Cambodia na nagtatrabaho. Pero kung ako sa inyo, ingat-ingatan nyo na lang yung kung ano yung papasok nyo kasi illegal na sila ngayon dito sa Pinas, lalo na sa ibang bansa. Kaya mas mabuti is mag-legit check muna kayo kung legal ba talaga itong casino na papasukan nyo. So, yun lang yung mga advice ko at saka kailangan talaga mahabang pasensya. Pero kung babalik man dito sa Pinas yung Pogo na yan, yung Pogo na online casino, grab nyo na kasi mataas talaga yung pasahod nila. Unlike sa mga regular jobs lang sa office, sobrang baba. Ako, mag-ipon kayo na mag-ipon kasi hindi habang buhay, forever young. Hindi ka forever young. Yun, kasi ganda talaga ang puhunan dito sa online casino at saka youth. Yun, yung itsura nyo talaga. So yun lang, alaga lang sa sarili, skincare, diet, yun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!